everyone, it's me Lance and welcome to my vlog. For today's video, I will share to you the days that I've had during my application. Now, andito na tayo sa first process ng application, which is the written qualifying exam. Ang written qualifying exam ay isa sa mga process ng application at ito ay kailangan i-take ng mga non-criminologist. If you are already a criminologist, you don't have to take the exam. So, since I am not a criminologist, so I need to undergo the qualifying exam. Let me start with the crucial part ng application. It's the waiting game. Diba, na-share ko sa inyo na noong January 29, I've already passed my requirements. And after that, maghihintay na kami sa date ng qualifying exam, written qualifying exam. And these days, nilaan ko to sa devotion. I have my devotion every morning. Yun yung naging routine ko, and also one of my routines yung nag-exercise ako. Wow! Nag-exercise talaga ako. Yes! Wow! Kung hindi mag-a-apply ng isang uniform service, hindi mag-exercise everyday. Therefore, nag-exercise ako kasi kailangan kong alagaan yung sarili ko. Dahil uniform service ang ina-applyan ko na. Meron akong schedule in everything that I do. And araw-araw, nag-exercise ako every morning. For example, dapat gigising ako ng maaga so that I will have my 8 minutes exercise routine. After 8 minutes exercise routine, I will do the push-ups and sit-ups. Hindi ako nakakapag-jogging ng umaga kasi yung tendency kasi meron kasing tension na umuulan, kaya hindi na ako nag-jogging ng umaga. Also, marami yung mga aso sa amin. Parang i-adjust ko na lang yung schedule ko sa pag-jogging. Not all the time nakakapag-jogging ako, pero mas yung mga push-ups, sit-ups, and 8 minutes exercise routine, kailangan palagi yun, consistent yun. Kasi yung tendency pag hindi consistent, yung katawan ko parang nag-a-adjust na naman, ganun. Yun yung mga days na ginawa ko, na meron ako while nag-aantay ako for written qualifying exam. Okay, let's proceed to February 14. It's Heart's Day, it's Valentine's Day. February 14 is the written qualifying exam. Of course, nag-prepare ako before that day. Nag-prepare ako kung anong kailangan kong dalhin, and dapat conditioned ako. Every time na, di ba naglaan ako ng days for pag-review, pag-study ng mga reviewers. Imagine, nagpa-print ako ng reviewers sa sister ko. Parang isang book na siya na reviewer. Pero hindi ko agad isang basahan agad, pagbasa agad ng reviewer. Parang each day may na-accomplish ko akong parts ng book. Malaki talaga yung benefit ng book na yon at yung mga other reviewers na nakita ko, at most especially yung nasa YouTube na mga content ng iba't ibang officers. So going back to February 14, it's written qualifying exam day. Maaga pa akong umalis sa bahay. I think 3 a.m. in the morning. As in,
prepared na ako. Kailangan maaga ako doon kahit yung schedule ko is 9 a.m. Kasi iniisip ko, what if kung magkaroon ng aberya, basta marami lang akong iniisip. And then, kailangan prepared ako parati. Malayo kayo yung Tacloban going to Abuyo, diba? So, kailangan talaga, nandun na ako early as possible. And fortunately, mabuti na lang yung brother ko. Pumunta siya sa bahay. Grabe, ano yung oras pa lang. Mga 4 ata nung pumunta siya, tapos binigyan niya ako ng pasahe papuntang Aguilio. Mabuti na lang talaga kasi baka mag-short ako ng pera. Mating ako sa Aguilio Leyte kasi pag umaga pa lang hindi pa masyadong ma-traffic. Nandoon na ako around 7 a.m. in the morning. So imagine, napaka-early ko. Ako palang early doon na magtitake ng exam na yung schedule is 10 a.m. Nakapag-prepare na ako, then hindi naman boring kaantok, pero I tried my best na hindi ako maantok talaga. Pero nung time na sinabi ng officer na magtitake kami by 12, inaantok na talaga ako, hindi nakakaya ng mata ko. Then hanggang na-move na naman yung exam namin kasi pinapag-lunch kami. So, na-move siya ng 1:30. Kaya nakapag-exam kami by 1:30 or sabihin natin past 2. Yun. Bago kami mag-take nung batch niya for 10 a.m. schedule. Marami na kami noon. Tapos, kumain kami. Meron ako mga nakakilala. Tapos, may isang babae na nag-share siya ng reviewer sa akin. Last minute na lang. Oh my gosh. Sabi ko, kayanin ba ito? Kayanin pa ba ng utak ko? Kasi sinasabi ko sa sarili ko, kapag exam na, ayoko na parang may mag-i-study pa ako. Kailangan clear na yung mind ko para pagsabak ko sa exam, doon ko na maalala yung mga nabasa ko, yung mga minemorize ko, lahat-lahat. Doon ko nagbabagsak. Hindi pa sa mga friends ko or sa mga co-applicants ko kasi parang nawawala tuloy ako. So, yun. Kaso nga lang, hindi ko matanggihan yung reviewer ng co-applicant ko. Sabi niya, baka may lumabas lang dyan. Sige, basa-basa ko na. Tapos pagkita ko ng review, ang dami siya. Ang dami siya. Sabi, nagtry ako while kumakain ako, nagbabasa ako. Tapos, mayroon naman akong dagdag sa knowledge ko. However, masakit na talaga sa ulo. Tapos, iniisip ko, hindi na to pwede, hindi ko na kaya. So, pinutol ko ng pag-aaral. And then, yun na, pinatawag na kami and nag-undergo na kami ng qualifying exam. Doon kami sa church, sa isang church. Yung church na yun, actually, malawak yung place ng Bucor sa Leyte, sa Abuyog, Leyte. Before talaga exam, nagpe-pray muna ako. Then, ko talaga, finifix ko muna yung sarili ko. Fix everything. And then, dapat wala akong makalimutan. So, yun. Mayroong set A and set B. Nung nagtitake na ako ng exam, set A yung nakuha kong test paper kasi nandun ako sa row na kung saan yung mga officers parang alternate like set A, set B, set A. So, doon ako nakaupo sa row na set A yung ibinigay nilang test paper. Actually, nung nag-review pa lang ako, meron na ako parang guide kung ano yung possible questions na or possible topics na lalabas sa exam. Kasi nga, nalaman ko yun sa mga group chats. Diba sinabi ko na
na sumali ako sa mga iba't ibang group chats, and one of the group chats na sinalihan ko ay yung NBP. Nauna kasi sila sa qualifying exam, so since nag-update rin sila doon, so nakita ko yung possible topics na pwedeng lumabas sa qualifying exam, and that is one of my benefit sa pag-review para sa preparation for qualifying exam. Habang nagtitake ako, kinakabahan rin naman ako, pero most of the times nag-a-answer ako ng test paper. As in, nag-prepare talaga ako. Nag-prepare ako kay Lord na, Lord, sana amo na yung answer. Ito na yung answer, kasi yung iba, nabasa ko naman. Kaso nga lang, most of the questions, hindi ko yung nabasa, most especially yung current events. Grabe talaga, and yung mga, like for example, kung sino yung tao sa ahensyang ito, hindi ko yun nabasa, hindi ako na-update, tapos nagkakaroon pa ako ng confusion sa mga dates, kung kailan naganap yung Nazareno this year. So, nagkaroon talaga ako ng confusion na. At ito pa, yung mathematics part. As in, pag-exam talaga, natatawa ako. Kasi hindi ko talaga, yung co-applicant ko na katabi ko, nagsusolve siya. Samantala ako, wala akong, yung parang tinitingnan ko lang yung problem. Tapos, wala na, nabla-block out na ako. Nagatawa talaga ako sa mat ko nun. Nabla-block out na ako. Tapos, wala akong time para dito. So, hindi ako magsusolve. Hindi ko makakaya. Hindi talaga ako marunong mag-solve. So, pasensya na. Kaya yun, instead na ilaan ko yung time doon sa pag-solve ng mathematics, imagine 20 items yun. Grabe talaga yung prayer ko doon na, Lord, hindi ko talaga to alam, hindi ako nakapag-solve dahil pag tinitingnan ko pa lang yung numbers, tapos yung problem, hindi ko na naiintindihan, ayoko na. Tapos yung katabi ko pa, solve siya na isa. Ako, oh my gosh, nag-try akong mag-solve, pero wala talaga. Hindi ko pa lalaanan yung time na yun para sa math. Instead, doon ako sa mga current events, sa mga laws na nandoon sa questions, laws about Bureau of Corrections. Doon ako nag-focus kung ano yung mga possible. So, inano ko talaga, like, nag-anticipate ako yung mga possible answers, and then nag-leverage ako. Grabe talaga. Tapos yun, yung math talaga, hindi ko makakalimutan. Sabi ko, buti pa yung katabi ko. Nasusunod ako. Musta naman na. Tapos yung pinasa ko na yung paper ko, ako lang ata yung walang solution. Utok ba? Utok. Wala ako nun. Kasi, therefore, I expect to that exam, inisip ko na, hindi ata ako papasa nito. Yun nga, then, after ko mag-answer, nag-pray talaga ako, pinag-pray ko muna yung test paper ko. Tapos, Lord, ikaw nang bahala dito, kasi talaga, nung math pa lang, hindi ko na alam kung papasa ba o hindi. At yun, after the exam, lumabas na ako, medyo maluha-luha. Parang natiteary eyes ako paglabas ko, kasi grabe yung pagod, yung naantok ako. Nilabanan ko talaga yung antok ko nung exam na, kasi kailangan talagang labanan, kailangan lumaban para sa exam na. Tapos iniisip ko yung palagi na yung mother ko, grabe yung gastos niya sa requirements pa lang, grabe na talaga siya. Dapat kailangan gawin ko yung
best ko. I should give my best shot in answering the exam. Kaya nga nag-review ako noon. Tapos, ginagawa ko, nag-exercise ako, nag-jogging ako sa San Juanico Bridge. Tapos yun, kahit mag-isa lang ako sa journey ko, actually, some of my family members, alam nila na nag-apply ako. Yun nga, yung brother ko, sinabi niya na ayaw niya na mag-uniform service ako. However, wala na siyang nagawa sa time na nakita na niyan yung 6 folders. Kasi yung time na yun, March 21, na nagkaroon ng house blessing sa kanilang bahay. Yung mother ko, sinabi niya, ipag-bless mo yung mga folders mo. At yun na, actually, hindi naman ako masyadong, wala naman sa akin nun kung susundin ko o hindi. Pero, sinunod ko pa rin. Tapos, dinala ko yung folders ko, yung 6 folders ko sa bahay ng kuya ko. Yung kuya ko, nakastand siya beside sa akin while nag-replace si father ng mga folders. So, pagkita niya ng mga folders, tapos yung ibang things ko for in preparation for the exam, nakita niya. Okay, tapos parang ewan ko sa kanya, pero ayaw niya talagang mag-uniform service ako, maging uniform personnel ako. Gusto niya, nasa office lang ako, ganoon. Pero iniisip ko, okay lang yun, okay lang. Kasi opportunity kasi ito. Tapos iniisip ko na, sayang naman kung hindi ko i-try, qualified naman ako sa height, at iniisip ko na kaya ko naman. At yun, thank you so much na natapos ko rin yung exam. At yun na yung crucial part na sinasabi ko. After the exam, it's a waiting game. Waiting game na. Kasi, yun na, dun ka na magkakaroon ng mga iniisip. Marami yung iniisip mo kung papasa ka ba o hindi. Pero, since nag-devotion ako, nililasan naman yung pag-worry ko at pinapag-pray ko yung palagi yung blessing ni Lord, and grabe siyang gumawa ng twist sa buhay ng isang tao. Ako hindi ko naman iniisip na ma-experience ko na mag-apply sa isang uniform service. Tapos, niportahan ako ng mother ko. Wala yun sa expectation ko. Talagang all throughout this journey ng application ko, I said na whatever happens, Lord, I will glorify you, and whatever the result may be, I will accept it wholeheartedly. At yun yung nangyari sa February 14. And I want you to guess if after the exam, or mag-move forward na tayo, dun tayo sa date of the result, if nakapasa ba ako o hindi. So I want you to comment down below yes or no kung pumasa ba ako o hindi. At yun na nga, for the part 3 of this video, I will tell you if I passed or didn't pass the exam of the written qualifying exam of the Bureau of Corrections. At sasabihin ko rin kung ano yung naging preparations ko for the next process, neuropsychiatric examination. And yes, that's all for this vlog. I hope you learn a lot, and see you on my next vlog. Bye!